Ako si Jasper Sayod, 45 years old, nakatira sa Imus, Cavite. Mula bata pa ako, habang nag-aaral, nagtitinda-tinda ako ng mga candies, mga ganon. Hanggang lumaki hanggang nagkolehiyo, pinasok ko pa din ng negosyo. Hindi na ako pumasok sa profession na tinake ko. So, ang nangyari po, nag-business na lang ako ng nag-business hanggang sa nag-fail dito sa Pilipinas. Sinubukan ko naman pong pumunta sa Korea. Naging OFW ako doon. Hanggang sinubukan ko din nagnegosyo doon. Nakita ko na hindi ako masaya doon. Umuwi ako dito sa Pilipinas para nagnegosyo. Diyan ako nag-start sa Bacoor. Nag-ukay-ukay ko po doon. Pinasok ko din ng mga sari-sari store. Nag-supply ako ng soft drinks. Hanggang nag-pandemic. Noong time po ng pandemic, nagkaroon ng lockdown 14 days. So nag-stay ako sa Mandaluyong. So nag-isip ako ng negosyo para kumita habang nagpa-pandemic. Hanggang napadpad ako ng Cavite. So from here in Cavite, nagbukas po ako dito ng kainan. Ang registered name niya sa business ay RMJ Eatery. Nag-start yun sa iMart Mall. Nagbukas kami ng maliit na kainan doon. Nagkaroon kami ng mga tao na pinagkakatiwalaan namin hanggang ngayon. Sila pa din ang nagmamanage. So, nung nakita namin na medyo maluwang kami sa oras, nag-open kami ng another branch sa Lotus Mall. RNJ Eatery pa din. And then, nung medyo okay naman yung takbo doon, after a year ulit, nag-open kami dito sa may Gentry. So, nag-open kami ng maraming stall doon. Total of 7 stalls. Kung gusto mong lumago kasi magkaroon ka ng mga workforce, ang naging conflict doon is yung mga pinagkatiwalaan kong tao na humawak sa pwesto, kada pwesto, is hindi nila minanage at hinawakan ng maigi yung pera. So, ang nangyari, bumagsak. Laging ganun ang nagiging segment ng problema sa sa negosyo. So, ang ginagawa ko naman doon is nag-change staff ako, nagtitraining at tinutulungan sila kung paano ulit takboin yung negosyo. So until now po, ang mga pwesto namin ay ganun pa din ang dinadanas, pero nagpapatuloy pa din naman na nakakasurvive sa pamamagitan ng pagtitraining sa kanila. Kaya kung nag-fail yung isa, kailangan kong bumangon pa rin maghanap ng paraan para makapagsimula ulit. Sa awat tulong ng Diyos hanggang ngayon, maganda naman yung takbo ng aming negosyo. Sa pagmamanage ng oras, wala ka namang gagawin kundi kung pinasok mo kasi ang negosyo, kailangan full na attention mo. More on of your time, doon talaga lahat umiikot. Katulad ng ginagawa namin. Ang opening ng Gentry Night Bazaar is 4 p.m. to 12 a.m. So, before 4 p.m., andito kami na nag-prepare ng mga kakailangan ng mga paninda. Sasakay namin dyan sa sakyan, dadalhin namin doon sa Gentry. After 12 a.m., doon naman sasakay namin papauwi dito. Aayusin, magmamarket kami ng mga kailangan sa madaling araw, tapos matutulog, tapos umaga gumising ulit. Parang ganun ang cycle na ginagawa namin. So more sa ibang pwesto namin, monitoring na lang. Pumupunta kami doon at may inventory po kami nangyayari. Sa lahat naman siguro ng pangarap natin ng isang tao is magkaroon ng sapat na pangangailangan, makaraos ka sa araw-araw, makapag-ipon ka sa pagtanda, at makatulong sa kapwa, lalong-lalong ganito na sa mga pwesto namin. Ang dami pong mga kabataan or mga pamilya na walang hanap buhay. Kaya dumadami po yung stalls namin kasi nag-open ako doon para mayroon siyang hanap buhay. So ganun po ang nangyayari, kaya na marami pong mga pwesto. Iba-ibang pamilya po yun, nakakapaghanap buhay dahil sa mga pwesto namin binubuksan. Yun po yung pinaka-main na motivation namin, natulungan sila. Para sa akin, the best thing na pasukin mo yung isang bagay is pag-aralan mo yung mga ups and downs niya. Makihalubilo ka sa mga negosyo. Halimbawa, gusto mong pumasok sa kainan, mas maganda na po makipag-coordinate ka sa mga negosyante na may mga kainan. Dapat knowledgeable ka bago mo pasukin yung negosyo. Kasi hindi pwedeng porket may kapital, umpisa ka kaagad.
na wala ka man lang experience. Wala namang ibang makakatulong sa atin, lalong-lalo na sa part ko na mag-isa lang. Wala talaga akong sinasandalan kundi ang Diyos. Kung magkaroon ka ng problema, wala kang ibang hihingian. Lalong-lalo na sa akin, wala kang hihingian. At sa mga gusto din naman na magnegosyo, wala din naman tayong mas higit na hihingian ng tulong kundi ang Diyos. Ipagtiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Lakipan natin ng sipag at tiyaga, laban lang.